Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Mr. Brave, isang stroke survivor. At welcome po sa ating podcast. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang napakagandang misteryo ng ating utak, ang tinatawag na neuroplasticity. Marami ang naniniwala na kapag ang utak ay nasaktan, tapos na ang lahat. Pero alam mo ba na ang utak natin ay may kakayahang magbago, matuto at maghilo muli, at yan ang ibig sabihin ng neuroplasticity. Ano ba ang neuroplasticity? Ang salitang neuroplasticity ay galing sa dalawang salita. Neuro, ibig sabihin neurons o mga nerve cells ng ating utak, at plasticity, ibig sabihin kakayahang magbago o mag-adjust. Kaya kapag pagsamahin natin o pinagsama ang dalawang salitang ito, ang neuroplasticity ay kakayahan ng utak na magbago ng koneksyon, gumawa ng bagong landas, at pagturo ng ibang paraan para magawa muli ang isang bagay. Paano ba gumagana ang neuroplasticity? Isipin mo ang utak na parang isang kalsada. Kapag may nasirang daan, halimbawa, tinamaan ng stroke, ang trapiko ng impormasyon ay titigil. Pero dahil sa neuroplasticity, gumagawa ang utak ng bagong daan, bagong koneksyon para maipasa muli ang impormasyon. Kaya nga, kahit may bahagi ng utak ang nasira, posibleng matutong muli ang tao lumakad, matuto uling magsalita at kumilos sa tulong ng therapy, ng pasensya at ng panalangin. Meron pong isa ko nakausap, ang pangalan po niya ay Ruben. Siya po ay 3 taon ng stroke. 3 taon na po siyang stroke. Noong panahon na yun, hindi niya magalaw, hindi siya makapagsalita. Pero dahil sa araw-araw niyang exercise at therapy, at paulit-ulit niyang tinuturuan ang utak niyang gumawa ng bagong paraan. Ngayon, si Ruben ay nakakalakad na siya gamit ang tungkod, nakakapagsalita ng malinaw. Kaya nga sabi niya, kung hindi ko tinuruan ang aking utak, kung maniwalang kaya ko pa, baka hanggang ngayon, tulog pa rin ang aking katawan. Iyan ang neuroplasticity. Neuroplasticity sa totoong buhay. Hindi lang therapy ang susi, kundi positibong pananaw at disiplina. Narito ang ilang paraan para tulungan ang neuroplasticity ng utak. Una, ulitin ang tamang galaw. Kahit paulit-ulit, doon natututo ang ating utak. Pangalawa, panalitihing aktibo ang ating isipan. Magbasa, magkwento at makipag-usap. Pangatlo, maging positibo. Ang pananampalataya at ang pag-asa ay maepekto sa ating pagaling. Pang-apat, alagaan ang ating katawan. Ang tamang tulog, tamang pagkain, at ehersisyo ay tutulong sa utak para gumaling. Sa bawat araw na pagsisikap, mga ka-survivor, unti-unting gumigising muli ang ating mga natutulog na utak. Ang neuroplasticity ay paalaala mula sa Diyos na kahit
gaano kalalim ang sugat, may pag-asang gumaling na kahit minsan mabagal, ang progreso ay progreso pa rin. Kaya sa lahat ng stroke survivor dyan at ang kanilang mga kapamilya, huwag kayong susuko. Ang utak ay parang puso rin. Kapag pinuno ng pag-asa, tuloy-tuloy ang tibok at ang pagaling. Ang neuroplasticity ay hindi lang agham. Ito ay kwento ng pag-asa, kaya ituloy mo lang ang laban. Dahil bawat araw ng pagsasanay ay hakbang papunta sa panibagong buhay. Ako po si Mr. Brave, isang stroke survivor. At ito po ang ating podcast na nagdadala ng pag-asa sa bawat himay ng ating utak at ng puso hanggang sa susunod. Patuloy tayong maniwalang ang utak ay may kakayahang maghilom. Kaya keep safe mga ka-survivors. Hanggang sa susunod na video po natin, maraming salamat po.